Ang puso ng elemento ng progenitor of steel ay inilapit ni Yuziyu sa kanyang mukha. Kailangan lang niyang ibuka ang bibig at sakmalin ito at tapos na. Ngunit bigla siyang natigilan. Tiningnan niya ito ng masusi, at pagkatapos ay nag-isip. Biglang naging banayad ang kanyang mga mata nang maisip na ang pusong bakal, tri-team thip, na ito ay maituturing na pinakabuod ng isa sa mga elementong umiiral sa buhay na ito. Hindi ito tulad ng 5 elemento na mayroon lamang 5 uri, metal, kahoy, tubig, apoy, lupa. Sa mundong ito, itinuturing din itong isa sa mga pangunahing sangkap na bumubuo sa materya. Ayon sa lohikang iyon, ang isang puno ng willow tulad ni Yuziyu ay tiyak na nabuo mula sa elementong kahoy. At kung mayroon ng elementong kahoy at elementong bakal na nakatuon sa katigasan at katatagan, marahil sa mundong ito ay mayroon ding elemento ng buhay tulad ng apoy at hangin kasing lakas ng apoy at kasing liksi ng hangin, halimbawa. Bagamat sa kasalukuyan ay wala pang palatandaan sa paglitaw ng ibang mga elemento, kung gaano man karami ang mayroon, lahat ay sisipsipin ni Yuziyu para palakasin ang sarili. Hindi na maaaring mag-atubili pa. Ang malaking ugat na hugis bunganga ng ahas ay kinagat ng buong lakas ang pusong elemento ng bakal sa gitna ng maningning na kulay abong liwanag na ibinubuga nito. Nangako si Yuziyu sa sarili, balang araw, sisipsipin niya ang lahat ng elementong umiiral sa mundong ito. Marami pa siyang kailangang gawin, kaya't kailangan din niyang magkaroon ng katumbas na lakas. Ang pagiging free-to-play ay hindi na problema, ang mahalaga ay maging isang nilalang na nangingibabaw. Ang kulay abong liwanag na kumislap ay mabilis na naglaho sa likod ng mga imahinaryong ngipin ng ulo ng ahas. Kasabay ng paglaho ng puso ng elemento, naramdaman ng puno ang pag-usbong ng bagong lakas sa kanyang katawan. Ang buong katawan ni Yuziyu ay malinaw na nararamdaman ang dambuhalang spirit power na bumabangon ng malakas. Ang buong lupain ay tila naiilawan ng isang dambuhalang ilaw mula sa ilalim. Ang mga baging ay marahas na umindayog sa hangin sa ilalim ng lunti ang mga dahon. Ang pagsipsip ng elementong ito, sa pangkalahatan, ay hindi naging mahirap para kay Yuziyu. Ang kanyang kamalayan ay nanatiling malinaw. Sinulyapan niya si Jiuwei na nakayuko at naghihintay ng utos sa isa sa kanyang mga sanga. Mula sa simula, ang katawan nitong parang asno ay kapansin-pansin, hindi may pagkakamali sa gitna ng madidilim na mga ugat. Nang marinig ang tawag ng pinuno, Jiuwei, dalhin mo sa akin ang puso ng puno. Agad itong sumagot ng malinaw na, opo, at pagkatapos ay ibinuka ng malaki ang bibig, itinulak palabas ang kulay berdeng abo na globo na parang batang dahon, na nababalot ng umiikot na itim na enerhiya. Ito ang puso ng puno na ipinagkatiwala kay Jiuwei para ingatan. Ngayon, hayaan mong ito'y sumanib, Donghoa, sa puso ng bakal, kasama ko. Inilapit ito ni Yuziyu sa gourd ng puno ng willow, direktang ipinasok sa loob, ibinalik sa kanyang tunay na katawan. Hindi ito pagsipsip ng bagong puno, kaya kailangan lang itong isanib muli. Magsanib tayong muli. Isang dambuhalang liwanag ang sumabog mula sa puno ng willow, niyanig ang langit at lupa ng Mist Mountain. Ang mga bato sa paanan niya ay nagbanggaan ng malakas. Isang bahagi ng mga batong haligi ang sinakop, binalot, at pinulupot ng bakal, katulad ng nangyari sa Metal World nang lumitaw ang pinunong halimaw. Ito rin ang senyales na matagumpay na nakapagsanib at nagkamit ng lakas si Yuziyu. Lumipas ang ilang sandali, bumalik sa dati nitong katahimikan ang Mist Mountain. Ang hamog ay bumalot sa puno ng willow at sa mga bako-bakong batong haligi sa paligid, na tila walang nangyari. Ngunit ang puno ng willow ay nagbago ng malaki. Ipinikit ni Yuziyu ang mga mata, naramdaman ang mga bagong agos ng spirit power sa kanyang katawan, kasama ang bagong impormasyong natanggap mula sa sistema. Ipinapalam nito na si Yuziyu ay nagkaroon ng 3 bagong kasanayan, assimilation, kayang baguhin ang ibang elemento para maging elementong bakal. Nurturing, kayang gamitin ang puso ng bakal para palakasin ang katangiang bakal. Devouring, sa pamamagitan ng paglamo ng metal, makukuha ang likas na katangian ng metal. Tumingin si Yuziyu sa paligid, nasiyahang mapansin na ang lupa ay kasasailalim lang din sa assimilation skill, naging bakal.
Kung gayon, ang proseso ng pagsasanib ay naging lubos na matagumpay. Tiningnan niya ang panel ng abiso at hindi mapigil ang mapangiti. Lahat ng tatlong kasanayan ay maganda, ngunit ang pinakagusto niya at pinaka-espesyal ay ang devouring skill. Makakamit ang mga katangian ng metal. Kung paano ito gagana sa aktwal na paggamit ay kailangan pang dahan-daang pag-aralan. Dinampot niya ang isang bato sa paanan na naging bagong bakal na kumikinang. Tinitigan niya ito ng masusi. Ang metal sa metal world ay napakarami nga, ngunit kakaunti ang kapaki-pakinabang. Hindi maaaring basta-basta na lang. Sipsipin ang kahit ano. Kakailanganin ng kakaibang puno ng mga alalay para uriin ang mga metal para sa kanya. Tumingin siya kay Gio Wei at agad na nagbigay ng utos, bigyang pansin ang ilang mga natatanging metal na naririyan. Dalhin mo lahat sa akin. Sumunod ito sa utos ng pinuno. Pagkatapos, nang mapansing tila mas maluwag na ang oras ng pinuno, kusa itong nagsalita para mag-ulat, kamakailan lamang, si Ate Ching-er ay ipinadala ng federasyon para sugpuin, White Dragon. Nanlaki ang mga mata ni Yu Ziyu. Isang puting nilalang na parang dragon. Paano niya ito palalampasin para makuha ng sangkatauhan? Ang kanyang mga matang puno ng ambisyon ay tumutok kay Gio Wei, at sinabi dito, naiintindihan ko. Tawagin mo si Niyo Mo para sumama. Sa panahong ito, kailangan ko pang ipagpatuloy ang pagsasanib sa puso ng bakal. Yumuko ng bahagya ang panganay na kapatid, marahang sumunod, at naghandang umalis. Ang paglalakbay na ito ay magiging napakalayo. Kasama ang pangalawang kapatid na si Niyo Mo, marahil ay magdudulot sila ng malaking kaguluhan sa lugar na iyon. Hindi na maaaring mag-aksaya pa ng oras. Mabilis na lumipad si Gio Wei patawid sa mga kabundukan ng Mist Mountain, at hindi nagtagal ay naglaho na sa makapal na hamog. Ang labanan ng mga extraordinary rank laban sa White Dragon ay nagaganap sa isang matarik na lambak na puno ng mga puting bato. Ang kalangitan ay tila lumiit kapag tinitingnan mula sa ibaba. Kaya't ang mga ungol ay umaalingaw sa mga pader na bato bago tumama sa mga eardrum. Isang halimaw na puting-puti ang buong ulo, pati ang ngipin ay puting-puti, ang nakabuka ang bibig na puno ng matutulis na ngipin at umuungol ng malakas. Hindi ito nagpapakita ng lakas, kundi lumalaban sa isang grupo ng mabibigat na extraordinary rank na tumatalon-talon sa harapan nito, naghahanap ng butas para umatake. Ang lahi ng dragon ay likas na walang mga paa at kamay, kaya para makagalaw ng maliksi, umaasa ito sa paikot-ikot na paggalaw ng katawan. Sinusubukan nitong itaboy ang mga langaw na nakapalibot dito. Pansamantala, lamang pa rin ang White Dragon. Hanggang sa isang mukhang mapanganib na alupihan ang mabilis na sumugod. Umungol ito pabalik sa puting dragon nang may pagpapakita ng lakas. Ang magkabilang braso nito ay may matatalim na talim, hindi malinaw kung natural o gawa ng tao. Ang alam lang, nasa kalabang panig ito ng puting dragon. Ginamit ng alupihan ang paikot-ikot nitong katawan sa ibabaw ng napakaraming pares ng mga paa, at napakabilis na nakakagat sa itaas na bahagi ng tiyan ng puting dragon. Napaigtad ito sa sakit ng maramdaman ng pagbaon sa kanyang laman. Nagpumiglas ito ng husto ngunit hindi makawala. Nagalit ang dragon, tinipon ang spirit power, at bumuga ng isang dambuhalang haligi pababa sa walang modong halimaw. Sa isang iglap, ginawa niya itong abo, hindi na nakapagsalita pa. Si Xiaoling ay sumulpot mula sa kung saan, diretso ang braso, ginamit ang hothip, na nagpalibot sa kanya ng apoy. Daan-daang malalaki at maliliit na paru-paro ang nagtipon upang bumuo ng isang dambuhalang haligi ng liwanag, tumama sa isang tagiliran ng White Dragon. Kahit daplis lang, nag-iwan ito ng malaking sugat na may malawak na paso. Namilipit ang dragon, sinusubukang umiwas, ngunit ang apoy ay tila may sariling isip, sadyang dumidikit para mas maraming masunog sa katawan nito hanggat maaari. Kung nasaan si Xiaoling, naroon din si Baiyu. Itinaas niya ang dalawang paa sa harap at sumigaw ng mahaba na ungol ng elepante. Pinalakas niya ang matitibay na paa sa harap gamit ang mga mabibigat na kidlat, at pagkatapos ay sumugod ng buong katawan patungo sa puting dragon, tina-target ang ulo nito. Ang dragon, na tila humihingal dahil sa natamong atake ng apoy, ay biglang gumanti, tumama sa nguso ni Baiyu.
Isang apoy na may kakaibang hugis ang tumama, napalihis siya at may taglay na nakapangingilabot na init. Madapuan ka lang nito, maaalala mo habang buhay. Naitulak si Baiyu ng malayo, hindi makalaban. Ang pinaka naaalala niya ay ang hugis at kulay ng bagay na umatake sa kanya. Hindi kaya, itim na apoy iyon? Nagtataka ang elepante at kasabay nito'y nakaramdam ng kaba. Ngunit hindi ito ang oras para mapaatres. Itinukod niya ang 4 na paa sa lupa para hindi na makaladkad pa. Ang usok sa paligid ay patunay sa pagsisikap ni Baiyu, kumalat ito sa lahat ng direksyon na parang usok sa entablado. Ngunit ayos pa rin si Baiyu. Hindi maraming extraordinary rank ang may kumpiyansang harapin ang puting dragon na ito. Na-corner na nila ito sa isang sulok ng lambak, ngunit ang dragon ay mukha pa ring malakas at walang problema. Sa panig ng tao, tanging si Baiyu lang ang karagdagang halimaw mula kanina, at wala pa ring nakukuhang kalamangan laban dito. Ngayon, ang mas nakakagulat ay isang fox na nasa ibaba mismo ng puting dragon. Maliban sa ulo na may 2 mahaba at matulis na tainga, at 4 na paa na may malalaking kuko na matatag na nakatapak sa lupa, ang balahibo nito ay nakatayo, kulay berde. Na may itim na gilid, na parang naglalagablab na apoy. Idagdag pa ang mga nakausling kuryenteng tinik na puno ng kabangisan, at mga pangil. Matagumpay nitong natakot ang mga extraordinary rank nang mapagtanto nilang iyon pala si Wohu Firefox. Bakit ang mga halimaw na lumalabas sa puting kuwebang ito ay pawang puti? Hindi ko akalain na mayroon pang ibang mga nilalang na may kakaibang kulay na nag-aabang. Walang nakakaalam kung saan nanggaling si Woho, ngunit sa paraan ng pagtayo nito na humaharang sa isang panig ng White Dragon, halatang kabisado niya ang lugar na ito at nakipagkaibigan na sa isa sa mga pinuno ng lugar ng mga puting bato. At sa itsura niyang astigin, alam mong hindi laruan ang Woho na ito, kapag lumapit ka, papatayin ka talaga niya. Sa kanan ng larangan ng digmaan, sa likod ng mga patag na hanay ng bato na kailangan pang gumamit ng drone para makuhanan makikita ninyong muli ang mga pangunahing tauhan ng Dark Alliance. Ang Ambassador Creamy Skin ay tahimik sa loob ng kanyang itim na balabal, ilang hakbang ang layo ay ang kanyang mga kasama sa Dark Alliance, tahimik ding nagmamasid sa sitwasyon. Si Jin ay bumulong, tila hinuhulaan ang mangyayari, mukhang malapit na tayong kumilos. Hindi na tayo masyadong makakaasa sa puwersa ng tao sa ibaba. Ito rin ang perpektong pagkakataon para lumitaw at ungusan ng mga tao bago pa sila mas tumagal. Si Xiaoling ay nakikipaglaban doon habang sila'y nagtatago rito at naghihintay ng tamang oras, malinaw na ang ibig sabihin niyan. Isang kasama ang mahinang sumagot, hindi pa nag-uutos ang Deputy Chief kung direktang kikilos tayo. Mabubunyag sa mga tao na nakabuo na siya ng malaking puwersa sa ilalim niya. Nag-aalangan siya kung aatake ba o manunood na lang. Bigla, 2 guhit ng liwanag ang sumulpot mula sa kanilang likuran, tumalon sa ibabaw ng mga bato, at dumiretso pababa sa lambak ng mga puting bato. Sino ang gumagalaw sa ganito kabilis na nakapangingilabot? Baka mas mabilis pa sa paglipad. Tumingala si Ambassador Creamy Skin, na parang nakita ang 2 niyang customer ng ice cream na dumaan. Puno ng pagtataka, gusto niyang malaman kung sino ang ganoon kalakas. Ang taong mukhang pusa ay lumingon at nagsabi ng isang bagay kay Jin na alam na niya. Nanlaki ang mga mata nito sa hindi pagkakaintindi at pag-iingat. Mayroong 2 napakalakas na agos ng spirit power doon, ngunit hindi niya masundan ng tingin ng bilis noon para masabi kung sino ang papalapit. Blag! Ang nakabibinging tunog ng lumapag ang 2 ay hindi maiwasang hindi tingnan ni Jin. May kaunti siyang pagtataka kung bakit sila lumitaw dito. Kung dahil sa puting dragon, kailangan lang nilang lumakad ng kaunti. Pumwesto si Jin sa depensibong posisyon hanggang sa makita niya ang 2 halimaw na narinig na niya, isang may kulay abong balahibo at matulis na sungay na pakurba, at isa pa na may buntot na nagliliyab na parang sulong na iwinawagayway sa likod bilang pagpapakita ng lakas sa harapan niya. Sina Jiu Wei at Niu Mo ay dumating na. Sa harapan ni Jin, tinitigan siya ng mariin ni Jiu Wei. Sa eksenang ito, kahit ang pinakamalakas ay makakaramdam ng takot, sa nangingibabaw na presensya na nagmumula sa 2 halimaw.
Pagdating pa lang, sina Jiu Wei at Niyumo ay nakatitig na sa dalawang tao. Gayunpaman, kabaligtaran ng kanilang naglalakihang anyo at nakakatakot na aura, ang dalawa ay tahimik lamang na tumingin sa kalaban. Mas tamang sabihin, walang kahit katiting na intensyong pumatay sa kanilang mga mata. Sa kabilang panig, tumingin din sila pabalik ng ganoon din, ang pagkakaiba lang ay ang isa ay naghihintay, habang ang isa ay nag-iingat. Nakita na ni Jin dati ang mga kapatid ni Xiaoling, isang biro na nangangahulugang kapatid sa ama pero magkaiba ng lolo, ibig sabihin ay mga kasamahan lang, ngunit si Tang Feng ay wala pang pagkakataong makita sila. Karamihan ng oras mula nang siya'y malikha, naglakbay siya sa iba't ibang lugar para isagawa ang mga lihim na misyon ng Dark Alliance. Hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makaharap ang mga halimaw ng Mist Mountain. Ngayon, medyo naiilang siya dahil kahit nakatayo ng malayo, malinaw pa rin niyang nararamdaman ang banta na nagmumula sa dalawang halimaw. Dahil hindi pa rin nagsasalita si Ambassador Creamy Skin, nawala ng pasensya si Tang Feng. Hinawakan niya ang espada sa kanyang tagiliran, balak na siyang unang kumilos. Tutal, wala naman siyang kinatatakutan, medyo bastos, ibig sabihin ay walang kinatatakutan. Ngunit si Jin, na tahimik mula simula, ay humakbang ngayon para pigilan siya ng direkta, gamit ang paghawi ng kanyang balabal. Alam niyang mainitin ang ulo ni Tang Feng, mainit na parang ice cream. Isang kakaibang paghahambing. Lumingon si Jin at marahang ipinaalala, ang mga halimaw ng Mist Mountain ay kasama natin sa grupo. Balak sana niyang maging cool para ang kabilang panig ang unang magsalita, ngunit kinailangan niyang ipaliwanag kay Tang Feng, na medyo nakakabawas sa pagiging cool. Pero ayos lang, sa huli, ang panganay na kapatid, Jiu Wei, din ang nagsalita, binasag ang katahimikan sa pamamagitan ng direktang tanong, ano ang kasalukuyang sitwasyon? Direkta ring sumagot si Jin, ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi maganda. Ang mga malalakas na tao, bagamat nag-aalangan ang tono niya, para kay Jin, mayroong pagkaapurahan doon. Kanina pa siya hindi mapakali dahil hindi niya matulungan si Xiaoling. Ang pagsasabi nito kay Jiu Wei ay isa ring solusyon. Mula pa nang magsimula ang laban, ang Deputy Chief, tinutukoy si Xiaoling, ay laging nasa dehado. Higit pa rito, ngayon ay marami pang mga halimaw ang tahimik na nagmamasid kay Xiaoling. Matagal na siyang mag-isang lumalaban sa 2 o 3 halimaw ng sabay-sabay, at lagi lang siyang nakakapit. Tinapos ni Jin ang paglalahad sa isang pangungusap na nagbubuod sa sitwasyon doon, ang Deputy Chief ay hindi nangangahas na lumaban ng buong lakas. Mula sa malayo, nakikita ang alikabok ng labanan. Walang gaanong maningning na apoy mula sa dalagita. Mabilis ding napagtanto ni Jiu Wei na tama si Jin. Bihirang makitang nahihirapan ng ganito si Ching-er. Patuloy siyang napipilitang dumpensa o umiwas, bihirang makapag-atake. Kung walang tulong mula sa iba para makakilos ng malaya, tiyak na kailangan niya ng kaunting tulong. Tumingin si Jiu Wei sa direksyong iyon at mahinang sinabihan si Niyumo, sige na. Tumango ito bilang pagsang-ayon at agad na pumunta. Sa lugar ng labanan kung nasaan si Xiaoling, napakatindi ng sitwasyon. Kakatapos niya lang ihagis ang isang naglalagablab na apoy. Ang mga bolang nagniningning sa apoy ay nagsama-sama upang bumuo ng isang mahabang linya na pumulupot kay Woho. Bigla, napansin niyang wala itong epekto sa halimaw na ito. Sa halip, ang atake ni Xiaoling ay unti-unting hamina at naglaho sa paligid nito. Dahil ang pangalang Woho, Firefox, ay hindi lang basta pangalan, hindi walang kabuluhan. Ang pag-atake ng apoy dito ay parang pagbibigay pa ng lakas sa halimaw, sinipsip nito lahat. Sa itaas na bahagi ng labanan, ang kaibigan nitong si White Dragon ay dominante, gumagalaw ng walang pagod. Muli itong bamuka ng bibig at nagbuga ng isang malaking puting plema na may malawak na sakop, pinatamaan ang mga extraordinary rank. Mukha itong paggamit ng malaking kutsilyo para pumatay ng manok overkill, ngunit ang skill nito ay talagang napakabilis at tiyak. Sino mang hindi makatalon para umiwas ay siguradong mamamatay. At napakalakas ng dragon na ito, hindi na mabilang kung ilang haligi ng spirit power na ganito ang naibuga na niya. Sakto namang nakaiwas si Xiaoling sa agos ng spirit power, sinamantala agad ni Woho ang pagkakataon.
Bumukha ito ng malaki at sumugod sa dalagita. Gusto niyang gamitin ang matatalim ng ngiping ito para direktang lapain siya. Mula pa nang magsimula ang laban, napansin na niyang isa ito sa pinakamahirap na kalaban sa grupo ng mga extraordinary rank. Kailangan lang siyang matalo, at matatapos na ang laban. Kaya lalo pang naging agresibo si Woho. Nanliit ang mga mata nito nang may panganib, umuungol, mamatay ka na, mabilis itong sumugod sa kanya. Si Xiaoling, nakakatalon lang para makaiwas sa haligi ng spirit power, ay napunta naman ngayon sa sakmal ng halimaw. Mahirap nang umiwas ng hindi nasusugatan. Kumislap na sa kanyang mga mata ang pagtanggap. Tutal, mula pa kanina ay dehado na sila sa pakikipaglaban dito, kung masugatan man siya ay maiintindihan. Ang mga extraordinary rank na umaatake mula sa malayo ay sumugod patungo sa kanya, nais siyang hilahin palabas. Napakatindi ng sitwasyon. Sumisigaw sila ng hindi maganda, ngunit talagang wala silang lakas, hindi makakarating sa tamang oras. Nang biglang, isang madilim na anino ang tumalon hindi kalayuan kay Xiaoling. Sa isang hagis lang ng palakol, si Niyumo ay gumawa ng isang hiwa sa lalamunan at panga ng halimaw, tumalsik ang dugo. Hindi malinaw kung dugo mula sa bibig o mula sa sugat. Umungol ito sa sakit, tumabingi ang mukha dahil sa atake ni Niyumo. Ang pagiging palaban ng isang ito ay masasabing nasa sukdulan. Nakatanggap ng isang kritikal na tama, ngunit ang mga mata nito ay nagpakita ng matinding galit sa halip na takot. Tumingin ito pababa na may halong pangmamaliit, gamit lamang ang kalahati ng mata. Nagsikip ang mga matatalim ng ngipin dahil nakawala ang kanyang biktima. Si Xiaoling, nakakaligtas lang sa kamatayan, ay napagtanto kung sino ang bagong dating na nagligtas sa kanya at hindi mapigilan ang tuwa. Ang mga mata ng dalagita ay kumislap sa saya at emosyon na hindi masabi. Gaano na nga ba katagal mula nang huli niyang makita ng personal si Niyumo? Mukhang mahigit 3 taon na mula nang bumalik siya sa Mist Mountain. Sa puntong ito, ang eksena ng isang halimaw na sumulpot mula sa kung saan at tinaga si Woho ay parang horror movie sa mata ng mga extraordinary rank. Si Niyuma iyon, ang halimaw ng Mist Mountain, dumating na. Kumpara kay Woho, ang pangalawang kapatid ng kumpanya ng iba't ibang lahi ay hindi lamang sa laki, ngunit mayroon siyang mas mapanganib na sandata. Mula sa himpapawid, iwinasiwas ni Niyumo ang kanyang palakol at sumigaw ng malakas, gravity field, kasabay ng liwanag mula sa sandata, dumaan ito sa ibabaw ng ulo ng halimaw. Isang nakapangingilabot na puwersa ang dumagan dito pababa, naipit ito ng husto sa batuhan, kahit hindi pa man tumatama ang talam ng palakol. Ibinuka ni Woho ang 2 paa, sinusubukang lumaban, ngunit ang katawan nito ay umikot sa paraang hindi may larawan. Hindi niya may angat ang ulo. Ang kaliwang sentido nito ay nadaganan ng husto, na naging sanhi para automatikong bamuka ang bibig nito at lumabas ang dila. Ang nakabibinging ungol nito ay naputol sa lalamunan, na ikinagulat ng mga extraordinary rank. Isang piraso ng apoy ang lumutang sa hangin, patunay na si Woho ay ganap ng nakontrol. Ang sitwasyon ay biglang nagbago ng napakabilis, na maging ang mga kalahok tulad niya ay nagulat. Si Jiuwei ay tahimik na lumapit, hindi malaman kung kailan pa. Ang mapagmataas na tingin ng panganay na kapatid ay nakatuon sa kanyang nakababatang kapatid, habang nagbibilin, umatras kayo, mga tao. Hindi ito lugar na dapat ninyong puntahan. Napakahina ng sabi niya kaya't nagulat ang extraordinary rank na lumingon, nabulol ng 1 o 2 salita, at pagkatapos ay nagtanong, nandito ba kayo para tulungan kami? Nagbago ang tingin ni Jiuwei sa isang mapanlait na sulyap pababa sa taong nagsalita ng walang pag-iisip. Ang sagot ay lumabas sa pagitan ng mga ngipin, puno ng pangmamaliit, huwag kang masyadong assuming, Timanda think. Gusto naming kunin ang bangkay ng dragon. Para namang mapapatay ninyo ako. Buhay na buhay at malakas pa ang White Dragon dito, tapos ang bagong dating na fox ay isinusumpal na siyang patay para kunin ang bangkay. Paano siyang hindi magagalit at umungol ng malakas? Ang galit nito ay nagpatawag pa ng ibang mga puting halimaw mula sa maliit na bangin para sumali sa laban. Marahas na yumanig ang lupa ng isang dambuhalang bakulaw na puting-puti ang tumalon palabas at lumapag.
Malinaw na ang halimaw na ito ay isa ring lahi na magaling lumaban. Ang bigat nito ay nagpayanig sa bangin na parang nabungkal. Isang weasel na puting-puti ang balahibo, na parang galing sa lugar na may niebe, ang tumakbo ng mabilis patawid sa mga batuhan. Bawat tapak ng mga kuko nito sa bato ay nag-iiwan ng kaunting marka. Hindi pa man dumarating, ang bibig nitong bumubuka na may kasamang tunog ay nagpapahayag na ng kanyang pagdating. Sumunod din ito sa tawag ng White Dragon papunta rito. Namutla ang mga extraordinary rank. Kay White Dragon at Woho pa lang, nahirapan na sila at muntik nang mamatay. Ngayon, 2 pang uhaw sa dugo na halimaw ang sumugod. Ilan sa grupo ang nawalan na ng pag-asa, nanlalaki ang mga mata at gustong-gusto nang umuwi sa kanilang ina. Sinamantala ni Xiaoling ang pagkakataong iligtas lang niya. Sumama siya kay Baiyu, sumakay sa ulo nito, at sumigaw ng babala, iyon sina Yuan at Zuho. Talagang mayroon pa palang ibang mga katulong na nagtatago. Dahil sa dami ng mga laban na pinagdaanan kasama si Xiaoling, ang puting elepanteng ito ay hindi natatakot sa 3 hamak na ito na kapareho niya ng kulay. Habang tumatakbo, umungol ng mahaba si Baiyu, tinawag si Xiaoling, Terra na. Kaya't napakabilis, ang dating isahang laban ng isang grupo na pumasok sa teritoryo ng mga halimaw ay naging labanan na ng isang grupo ng mga puti at isang grupo na magkakahalo ang kulay at lahi. Ang lamang lang, ang mga puti ay lumaki mismo sa bangin na ito, kaya't ang laki nila ay mas malaki. Mukhang maliit ang mga extraordinary rank at ang mga halimaw sa kanilang panig kumpara sa banta mula sa mga lokal. Ang 4 na puti ay sabay-sabay na bamuka ng bibig at umungol ng malakas bilang pagpapakita ng lakas, na may matatalim na ngipin na kayang tumagos sa balat ng biktima. Si Wowo ay tumakbo na rin para sumama sa kanyang mga kasamahan, hindi na humihiwalay para maiwasan ang sitwasyong maatik ng mag-isa tulad kanina. Ang ungol na iyon ay parang isang hamon sa labanan. Si Jiu Wei sa kabilang panig ay hindi rin natatakot sa kaunting banggaan. Bumukha siya ng malaki at nag-utos ng isang salita lamang, sugod. Kasama sina Niyumo, Baiyu, at Xiaoling, sapat na silang 4 para labanan ang 4 sa kabilang panig. Ang mga extraordinary rank ay walang puwang na sumali sa laban, kung tutulong man sila, pampadagdag lang sila sa eksena. Habang nagaganap ang matinding labanan sa malayong lugar, sa Beiwu Canyon sa labas ng Mist Mountain, walang kahit kaunting hamog. Ang araw mula sa itaas ay tumatagos sa mga ulap, nagbibigay liwanag sa ibaba. Ang tanawin ay maningning na parang isang araw ng tag-init. Sa lupa, may ilang mga ligaw na damo na tumutubo. Si Qingfeng ay nakaluhod sa isang tuhod, itinaas ang isang sipit sa harap ng Divine Tree, marahang nagtatanong, pinapatawag po ninyo ako? Ang avatar na ugat ni Yu Ziyu ay nakaupo ng komportable sa isang upuan na hinabi niya mula sa madidilim na mga ugat. Tila takot sa sikat ng araw kaya't umatras ito sa lilim. Medyo nagulat si Qingfeng na makaharap ang pinuno ng mag-isa. Hindi ba't karaniwan ay binibigyan sila ng gawain o habilin ng grupo? Nakaupo si Yu Ziyu ng maluwag sa komportableng upuan, nakadikwatro, nakahawak ang kamay sa baba, walang ganang tumawag, Qingfeng ah. Narinig ko na napakaganda ng relasyon ninyo ni Tian Guang. Iyon ay isang bagay na alam ng lahat. Marahang sumagot si Qingfeng, opo. Walang kahit kaunting pagdududa. Bukod sa pagiging pares ng langgam at mantis na laging magkasama, ang pagmamahala nilang dalawa ay umabot na sa sukdulan. Dati pa nga, handa si Qingfeng na ialay ang sarili para kainin ng kanyang asawa para mapalakas ito. Hindi lahat ng asawang lalaki ay handang gawin iyon. Kayo ni Tian Guang ay magkasamang lumalaban. Sa hinaharap, ikaw ang magiging tagapagmana ng hukbo ng mga mantes. Makakatanggap ka pa ng tulong mula sa esensya ng buhay at lahat ng mga mataas na antas na yaman. Mukhang napakaganda at maayos ang lahat hanggang sa biglang sinabi ni Yu Ziyu ang katotohanan, ngunit 3 taon na ang lumipas, nananatili ka pa rin sa rank 2. Ang pagpuna ay dumating ng napakadirekta at biglaan, na ikinatigil ni Qingfeng. Nanlaki ang mga mata nito sa hindi pagkakaintindi. Tumaas ang tono ng pinuno, puno ng pagbabanta at babala, nang tanungin siya, sa lagay mong iyan, may karapatan ka pa bang lumaban kasama ni Tian Guang?
Namatay sa takot si Qingfeng dahil sa lakas na nagmumula sa Divine Tree. Sa harap ng puno ng willow, napakaliit niya sa hindi pangkaraniwang paraan. Nagsimulang damaloy ang pawis sa kanyang ulo, ngunit nanatiling nakatikom ang bibig, hindi alam kung paano magpapaliwanag ng tama. Sa loob ng 3 taon, nagbago ang mga bagay-bagay, lahat ay tumaas ng antas o umunlad kahit papaano, bakit siya lang ang hindi? Ngunit si Yu Ziyu ay hindi na parito para Mainermon. Inilabas niya ang isang tumpok ng mga bagay na kulay ube, ito rin ang solusyon para kay Tian Guang dati. Sinabi niya, kainin mo ito. Nang lumapit, nalaman niyang ito ay isang insekto na may mahaba at makinis na katawan, na babalot ng lilang balahibo. Sa ulo nito ay may 2 pangil na mukhang mapanganib. Ipinaliwanag ni Yu Ziyu, ito ay isang uri ng void insect na kumakain ng mga ugat ko sa loob ng 3 taon. Ngayon, nag-mutate ito sa kasalukuyang anyo. Itinulak niya ito palapit kay Qingfeng, na nanlalaki pa rin ang mga pulang mata habang nakatitig sa kakaibang nilalang na ito. Hinimok siya ni Yu Ziyu, kainin mo. Lunukin mo. Kung magtagumpay ka, magiging mas malakas ka. Kung mabaygo ka, hindi ito magiging puno dahil si Qingfeng ay puno na. Dahan-daang tinapos ni Yu Ziyu ang sasabihin, kung mabaygo ka, magiging pepe ka nito. Sa huli, kamatayan. Mahigpit siyang nag-utos, pumili ka. Ngunit malinaw na alam ng lahat kung ano ang pagpipilian na hinihikayat ni Yu Ziyu. At isa pa, si Qingfeng ay hindi ang tipo ng halimaw na duwag. Gusto niyang tumaas ng antas ng mabilis para makasabay sa kanyang asawa at lumaban ng magkasama. Ang pagkakataong mapataas ang lakas ay nasa harapan na niya, paano niya ito tatanggihan? Itinaas niya ang mga matang may bahid ng kasab-ikan, at agad na sumagot si Qingfeng, pumapayag ako. Tumayo siya ng tuwid sa harap ng Divine Tree at nagsalita, kaysa mamatay bilang isang mahina, mas gugustuhin ko pang mahulog tila mamitay ng may dangal habang nagiging isang malakas. Napakagandang pagpili, at tiyak. Hindi na nagsalita pa si Yu Ziyu, ngunit halatang nasiyahan siya sa determinasyon ni Qingfeng. Marahan siyang umubo bilang pag-intindi, naiintindihan ko, at itinulak ang void insect patungo kay Qingfeng. Sa totoo lang, kinabahan ng birding mantis nang makitang palapit ito sa kanya. Ang bagay na iyon ay kasinlaki ng 1/3 niya, at ito pa ang kumain at lumaki sa mga ugat ng Divine Tree sa loob ng ilang taon. Ngunit pagdating nito sa abot ng kanyang mga ngipin, hindi nag-atubili si Qingfeng at kinagat ito ng malakas. Kumislap ang liwanag mula sa loob palabas sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Ang proseso ng paglunok sa insektong ito ay napakabilis, at ang resulta ay agad ding dumating. Boom! Ang buong katawan ni Qingfeng ay naglabas ng madilim na lilang spirit power, umagos sa bawat ugat ng birding mantis, na naging sanhi para matuno na parang tubig ang panlabas na balat nito at maglaho sa hangin. Bumuka ang bibig ni Qingfeng at sumigaw ng malakas, nararamdaman ang pagkasunog ng buong katawan. Ang sigaw ay umalingaw sa mga tainga ng puno ni Yu Ziyu at sa buong Beiwo Canyon. Ngunit ang pinuno nito ay nanatiling nakaupo roon, nagmamasid sa proseso, walang ipinapakitang kahit mula nang magsimulang magbago si Qingfeng, ang haligi ng spirit power ay tumagos pataas hanggang sa mga ulap, napakaganda tingnan sa gitna ng malabong tanawin na nababalutan ng hamog. Ang spirit power mula roon ay kumalat sa lahat ng direksyon. Maging si Linghua, na nasa loob ng Mist Mountain, ay napasilip para tingnan kung sino ang Nagel level up na wala man lang siyang kaalam-alam. At ito pa'y isang haligi ng birding liwanag, kakaiba talaga. Mula nang mabalutan ng spirit power ng void insect, ang katawan ni Qingfeng ay naglabas ng napaka-hindi komportableng lakas. Ang buong katawan niya ay nasa kalagayan ng matinding pagtitiis. Ang biglaang pag-angat mula rank 2 patungong rank 3 nang hindi dahil sa sariling pagsisikap ay nagdulot ng pakiramdam na parang nabibiyak ang kanyang katawan. Ang birding balat niya ay parang nagagalaw. Hindi nagtagal, hindi na niya nakayanan. Ang birding mantis na ito ay bumuka ng bibig at umungol ng nakapangingilabot para labanan ang sakit. Narinig ni Linghua mula sa malayo ang kaawa-awang sigaw nito. Nakaramdam siya ng awa at pinagpawisan siya para dito. Hindi ba't si Qingfeng iyon?
Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nag-level up ang Mantes. Nang ahas lamang siyang tumayo ng palihim sa likuran at magmasid sa sitwasyon sa labas, hindi nang ahas lumapit. Alam ng lahat sa paligid na ipinatawag ng Divine Tree ng mag-isa ang Berdeng Mantis ngayon. Isang malakas na pagsabog ang biglang narinig kung saan naroon si Qingfeng. Bigla siyang naging kakaibang agresibo. Ibinuka niya ng malapad ang mga pakpak at lumipad pasulong, na parang nasa kalagayan ng pakikipaglaban. Ang matatalim na sipit ay nakaunat sa harap, at pagkatapos ay biglang sumugod patungo sa pinuno na nakaupo sa kanyang upuang puno. Itinaas ni Yuziyo ang kamay para salagin ang lipad ng Mantes. Hindi nito natagos ang kanyang puno, huminto ito sa labas. Ngunit malinaw na nakagawa ng butas ang sipit sa braso ni Yuziyo. Hindi masayang tiningnan ni Yuziyo ang umatake sa kanya. Hindi kaya nabigo? Alam niyang ang spirit power mula sa void insect ay napakalaki, kinain lang nito ang ugat ng kanyang puno at nagbago na ng anyo ng ganoon. Ang pagpilit kay Qingfeng na kainin ito ay maaaring naging sanhi para makontrol na siya. Ang Berdeng Mantis ay lalo pang nagwawala na parang nababaliw. Umuungol ito ng malakas, iisa lang ang target si Yuziyo at sumusugod ng malakas. Ang mga pulang-pulang mata nito ay walang pokus, katulad ng isang bulag na umaatake. Paanong hindi niya iisipin na nabigo ang pag-level up na ito? Hindi na pinahintulutan ni Yuziyo si Qingfeng na lumapit pa para umatake. Inihagis niya ang braso at dinakma ito, madaling niyakap ang maliit na mantis sa kanyang palad para atali ito. Inilapit niya ang mukha ng kanyang puno kay Qingfeng, tiningnan ito mula itaas hanggang ibaba. Nakita lamang niya itong nagpupumiglas na parang baliw, gustong makawala para umatake pa. Naging malalim ang boses ni Yuziyo, sayang naman. Papatayin kita ng walang sakit. Kailangan lang niyang pisilin ng bahagya ang kamay at tapos na. Qingfeng, biglang tumakbo si Linghua palapit at sumigaw, sandali lang, pinuno. Nagsisikap pa siya, hindi maintindihan kung paano nakita ni Linghua ang isang kislap ng katinoan sa halimaw na ito. Si Qingfeng ay nagpipigil, tinitiis ang ebolusyon. Ang dalawang mata niya ay nagniningning ng husto. Nababalutan ng mga ugat, ngunit nakabuka pa rin ang bibig at umuungol ng malakas. Mukha siyang adik na nagwawala at nawawala ng kontrol. Marahil, ang isang tulad niya na kaibigan ng lahat ng hayop ang nakakita na may pag-asa pa. Bigla, mula sa bibig ng Mantes, lumabas ang ilang putol-putol na salita, "Di divine." 3. Pala, alam pa pala niya kung sino ang nasa harapan niya. Napagtanto ni Yuziyo na tama si Linghua. Pala, hindi pa pala tapos? Kung gayon, maghihintay siya ng may pasensya para makita kung ano ang mangyayari. Nagpatuloy sa pagpipigil ang Berdeng Mantis hanggang sa ang agos ng liwanag ng spirit power ay biglang naging parang apoy na sumiklab at sinunog ang buong katawan ni Qingfeng. Lumaban siya gamit ang lahat ng mayroon siya. Akala niya'y oras na para maglaho, nang biglang tumaas ng husto ang kanyang lakas, na nagpatalsik pa ng isang tipak ng lupa at bato sa paligid niya. Nagulat si Linghua, sumugod para tingnan. Sa tabi niya ay ang butiki na kada rating lang, balak sanang makiusyoso na rin. Bigla siyang natama ng isang tipak ng bato sa mukha, kasabay ng malakas na tunog. Unti-unting naglaho ang puting liwanag. Muling lumitaw si Qingfeng na may kalmadong itsura, hindi 100% gwapo, ngunit ang baluti sa labas, na dating kulay berde, ay naging mas matigas ng maraming beses. Lahat ay naging kulay madilim na berde, mukhang napakalakas. Ang mga sipit ay pinalakas na parang nadagdagan pa ng isang patong ng baluti. Tanging ang bahagi ng ulo ang parang kutsilyong hinasa ng husto. Hindi inaasahan, pati ang mga pakpak sa likuran ay malinaw ding nag-evolve. Opisyal na siyang nakapasok sa hanay ng extraordinary rank 3. All ala, masaya si Yuziyo, ngunit yun lang ang kaya niyang masabi. Pakiramdam niya'y napakaswerte niya dahil hindi niya pinatay ang mantis na ito kanina. Si Qingfeng ay hindi pa rin makapaniwala sa bago niyang anyo. Tinitigan niya ang sarili mula sipit hanggang paa nang may hindi makapaniwalang mga mata. Ang bagong enerhiya ay umaagos ng malakas sa kanyang katawan, na nag-udyok kay Qingfeng na subukan ito agad habang mainit pa.
Kaya't iwinasiwas niya ang sipit, gumawa ng isang tiyak na hiwa sa hangin. Hindi malinaw ang galaw, nakita lamang ang isang linya na dumaan, nag-iwan ng mahabang hiwa sa espasyo sa harapan. Ang malabong lugar ng hamog ay biglang nagkaroon ng isang madilim na siwang, lubos na kaiba sa paligid. Ang mga sipit ni Ching Feng ngayon ay hindi lamang may ordinaryong pisikal na epekto ng paghiwa, binubuksan din nito ang espasyo dahil natunaw niya ang Void Insect. Iyon ay isang bago at napakagaling na kasanayan. Tumingin si Ling Hua at natuwa para sa bata. Void Rendang iyan. Wow! Hindi alam ng butiki kung ano pang chismis ang mahahanap para sabihin sa Divine Tree. Mukha itong seryoso kaya't hindi mapigil ang yumuko ni Yu Ziyu para makiusyoso rin. Tapos na, tumingala si Yu Ziyu, nasiyahang tiningnan ang buong kulay ube na nilalang, at tinawag muli si Ching Feng. Hindi na bagay ang King Feng Green Peak Mantis. Ang lilang karit na ito ay talagang lumikha na ng ibang katauhan. Nakaisip si Yu Ziyu ng isang pangalang bagay sa astig na itsurang ito. Sinabi niya dito, mula ngayon, ang pangalan mo ay Zillian Purple Side Mantis. Ang bagong pangalan ay tiyak na mas cool kaysa sa dati ng maraming beses. Ang dating Berding Mantis ay naging Lilang Mantis na. Pinakamahalaga, nakita ni Yu Ziyu ang potensyal mula sa nangyari ngayon. Mukhang sa hinaharap, maaari siyang magpalaki pa ng maraming halimaw na magkakaroon ng lakas ng void. Kahit na biglaan ang pag-angat ng antas, dahil sa matibay na diwa ng mga halimaw ng Mist Mountain, mataas pa rin ang tsansang magtagumpay. Susunod, iisip si Yu Ziyu ng ilang paraan para sa mabilis na ebolusyon ng mga bata na natigil sa rank 2. Sa pag-iisip nito, mabilis niyang binuksan ang system panel para tingnan ang kanyang impormasyon at magpas siya. Sa panel, nakasamaikling panahon batay sa sariling pagkaunawa. Dahil napakarami niyang kasanayan, minsan ay hindi niya napapansin kung may bago. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Yu Ziyu, hindi makapaniwala. Mayroon pa palang kasanayan na kayang baguhin ang anyo ng buhay batay sa pagkaunawa? Ito ang kasanayang nakuha niya matapos lamunin ng Seven Seas King 3 taon na ang nakalipas. Sa luntiang damuhan ng Mist Mountain ng araw na iyon, biglang lumitaw ang isang paa na may mga kuko na tumatakbo ng mabilis. Isa kaya itong halimaw na naligaw sa kawan? Hindi alam, ngunit nakabuka ang bibig nito na puno ng mga pangil habang tumatakbo pasulong. Teka, kung hindi makikita ang kulay ng balahibo at dila nito, iisipin talagang ito'y isang bagong uri. Ang halimaw ay tumalon mula sa kagubatan, mula sa itaas na parang isang ibon. Ang maliksi nitong katawan ay umalis sa mga sanga ng puno at muling lumapag gamit ang 4 na paa. Isang itim na lobo mula ulo hanggang paa ang tumatakbo ng buong bilis. Ang itsura nito ay sobrang astig, dagdag pa ang mga mata at dulo ng ilong na bahagyang umiilaw ng kulay asol. Sa isang tingin, makikilala mong ito ang bagong anyo ni Yu Ziyu na sinusubukan ang bagong kasanayang pagbabago ng anyo ng buhay. Bumuka siya ng bibig at umungol ng malakas, nagbuga ng isang napakalakas na aipo-aipo, na parang isang drill na direktang tumama sa malaking bato sa harapan, kasabay ng malakas na tunog. Ang batong iyon ngayon ay mga pira-piraso na lamang na tumalsik sa paligid. Tumalon muli ang itim na lobo para subukan ang liksi ng mga paa nito. Ang dambuhalang buntot, marahil buntot na parang magulong buhok, ay sumusunod, na nagbibigay sa tanawin ng lobong ito mula sa malayo ng isang nakapangingilabot na itsura. Ang malakas na hangin na umiihip sa ilalim ng kanyang mga paa at ang mga pagbabagong naganap ay nagpaisip kay Yu Ziyu ng malalim. Ito ay lubos na kaiba sa dati niyang anyong tao. Hindi lamang ang pisikal na anyo ang nagbago, pati ang mga kakayahan ay nagbago rin. Ito ba ang kakayahang absolute evolution? Nag-isip si Yu Ziyu ng may kakaibang seryosong kilos. Talagang parang 72 transformations ni Sun Wukong. Kaya niyang magbago sa kahit anong anyo na gusto niya. Napakaganda. Bigla, muling nagbago ng anyo si Yu Ziyu, ang katawan ng lobo ay naging anyong Divine Tree ng napakadali. Mula rito, napagtanto rin niya ang kahinaan ng kasanayang ito, pagkatapos magbago, ang spirit power na ginagamit para maging bagong anyo at mapanatili ito ay mas malaki ang nauubos.
Higit pa rito, para sa mga nilalang na hindi sapat ang pagkaunawa, hindi niya sila magagaya ng perpekto. Kapag nagbabagong anyo, kailangan niyang pumili ng isang nilalang na medyo matalino, kundi ay papalpak. Ngunit ayos lang, sa ngayon, nasiyahan na siya ng husto. Nag-iisip si Yuziyo ng mag-isa nang bigla niyang maramdaman ang isang pamilyar na aura na palapit ng palapit. Ang ingay sa hangin ay madali ring mahulaan. Pagtingala niya, nakita na niyang dumating ang dalawa niyang malalakas na alalay. Ang panganay na kapatid at ang pangalawang kapatid ay matikas na lumapit para mag-ulat. Sa balikat ni Niyumo ay may dala pang isang bagay na nakapikit na, ang puting balahibo ng dragon ay may ilang mga marka na ng pagkakasunog. Mukhang magaan lang ito para kay Niyumo, hindi siya nahihirapan. Ang paglitaw nilang dalawa ng walang galos dito ay nangangahulugang maayos na ang labanan sa lugar ng mga puting bato, hindi ba? Na parang sumasagot sa tanong ng Divine Tree, agad na inihagis ni Niyumo ang duguan at sugatang dragon sa lupa ng walang awa. Kahit malakas ang pagbagsak, hindi man lang ito nagmulat ng mata. Marahil ay patay na. Ang ulo nito ay mas malaki pa kaysa sa pinagsamang dalawang halimaw, ngunit mukhang wala silang kahit isang galos sa katawan. Mula sa tuktok ng bato, magalang na bumati ang dalawa sa pinuno, nakabalik na po kami. Si Yuziyo, na bumalik na sa kanyang itlog form na nakasandal sa puno ng willow, ay nasiyahang tiningnan sila kasama ang kanilang nadembong, hindi mapigilan ang banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Napagod kayo. Tunay ngang patay na ang White Dragon. Natuklasan ni Yuziyo na ang bahagi ng puso nito ay may malaking butas nang gamitin niya ang kanyang madidilim na ugat para iangat ito. Tingnan mo, patay na ang dragon, nakanganga, at tuyot na ang buong katawan sa ganitong kalagayan, tiyak na lumaban ito hanggang sa huling sandali. Gayunpaman, ang butas sa gitna ng dibdib ng dragon ay nakakuha ng pansin ni Yuziyo. Nagulat siyang tinitigan ito at nagtanong, "Teka, nasaan ang puso nito?" Mabilis na sumagot si Jiu Wei, ang puso nito ay kinuha ni Ching'er at dinala. Gusto niyang gamitin ang puso para makipagpalit ng kung ano. Nang mabanggit ang kanyang anak na babae, nawalan na ng interes si Yuziyo sa puso, atay, o bituka. Yumuko siya pasulong at nagtanong kay Jiu Wei, 3 taon na tayong hindi nagkita, kumusta na siya? Wala siyang kahit anong balita, kaya kailangan niyang magtanong sa kakikita lang. Umaasa siyang maayos ang lahat ng bagay na may kinalaman kay Xiaoqing. Habang nalulunod sa malalim na pag-iisip, biglang lumitaw sina Jiu Xian, Wine Immortal, at Shino Snake Woman, na masayang masaya. Hawak pa ng dalagita ang isang smartphone. Uncle Nine. Hello sa lahat, hindi ko akalain na huli niyo na pala ang dragon. Kinukuhanan ko ng litrato si Xiao Ai. Nagpaut ang dalagita, nagtatampo. Gusto ko rin sanang magpa-picture kasama ang puting dragon na ito para i-post sa Facebook. Magaling lang talagang makiusyoso. Hinayaan na lang ni Yuziyo ang mga apo na manood. Ginamit niya ang mga ugat para ayusin ang katawan ng patay na dragon na nakanganga pataas. Napakahaba ng katawan nito, kailangan ng kaunting oras para makita lahat. Pinagmasdan ito ni Yuziyo mula ulo hanggang buntot, bumubulong sa sarili, para magaya ang puting dragon na ito ng 100%, kailangan ko siyang daiskahan, ang mundo ng mga hayop na alam ni Yuziyo na kaya niyang gayahin ay limitado pa rin. Naisip niya na pagkatapos dito, sisimulan niya ang isang malalim na paglalakbay pahilaga, kung saan may malalawak na kapatagan na naghihintay. Pupunta siya roon para makahanap ng mga halimaw na dalubhasa sa mga kuko o mga kumakain ng damo. Susunod, lilipat siya sa kanlurang ilang na puno ng buhangin, para pasukuin ang libu-libong lahi sa disyertong iyon. Mula sa malalim na dagat, berdeng ilog, o mga burol na tuyot sa araw, lahat ay tatapakan ng mga paa ni Yuziyo. Hindi siya nagliliwaliw sa mundo, kailangan niyang pasukuin ang lahat ng posibleng puwersa, at pagkatapos ay sama-samang salubungin ang 3 agos ng spirit power, naghihintay sa mga mapagpasyang pagbabago sa mundong ito. Marami pang gustong gawin si Yuziyo. Kailangan niyang magmadali.
Dahil sa masipag at walang kapagurang pagtatrabaho ng mga kapatid sa kumpanya ng iba't ibang lahi, ang teritoryo ng Mist Mountain ay lumampas na ngayon sa laki ng isang maliit na bansa. Mula sa simula bilang isang maliit na lambak sa gitna na laging nababalot ng hamog, lumawak ang kapangyarihan ni Yuziyu hanggang sa kabundukan ng Lapa. Pagkatapos ay umatake siya pasilangan, nakuha ang hilagang rehiyon, pagkatapos ay pumunta sa hilaga at nakuha ang katiwangwangan at ang kapatagan. Pinakahuli, ang mga nakatatanda ay bumaba sa Metal World na katabi ng hilagang rehiyon at ang lugar ng karagatan. Ngunit paano magiging sapat iyon? Sa kasalukuyan, gusto pa ni Yuziyu na magbukas ng bagong serye ng mga operasyon para tipunin pa ang 500 kapatid at kaibigan bago dumating ang 3 Agos ng Spirit Power. Halos lahat ng mga halimaw ng Mist Mountain ay lumabas ngayong gabi. Sa gubat ng mga kaluluwa, walang kahit isang ihip ng hangin. Ilang mga itim na sanga ang nakausli sa madilim na kalangitan. Mukhang tahimik, ngunit sa loob ay nagkakagulo na pala. Isang paa na may berdeng kuko ang tumapak ng malakas sa mabatong lupa sa ibaba, dinurog ito. Ang nilalang na ito na kulay berde ay huminto at umungol ng napakalakas para ipakita ang lakas sa bagong dating na lumalabag sa kanyang lungga. Sa itsura nito, mukha talaga itong halimaw na nasa rank 3 na. Ang uhaw sa dugo nitong anyo ay marahil dahil matagal na itong namumuno sa isang lugar. Hanggang sa lumitaw si Zillian na bagong, na skin. Lumipad ng mabilis ang ating bida patungo sa kalaban, nakabuka na ang 2 matatalim na sipit. Ngunit ang agwat kaya sa laki ay magbibigay ng kalamangan kay Zillian? Diretso siyang lumipad patungo sa bunganga ng mutated na rhinoceros na nakabuka at handa ng sakmalin siya. Bigla, inactivate ni Zillian ang isang epekto, lumikha ng isang patong ng spirit power na hindi gumwang at direktang bumangga sa kalaban. Ang 2 matatalim na sipit sa harap ay walang tigil na humihiwa sa hangin. Hindi nagtagal, matagumpay niyang nakat ang malaking halimaw na ito. Bumagsak ito ng malakas sa lupa, tumalsik ang dugo mula sa bibig. Nanlaki ang mga mata nito at namutla, walang kakayahang lumaban. Ang malaking katawan ay may malaking butas. Lumitaw si Zillian sa likuran nito, walang kahit isang gasgas, at ang spirit power ay bumabalot pa rin sa kanyang katawan. Tunay ngang tumaas ng husto ang kanyang kakayahan matapos maging rank 3. Nang makaalis na ang Mantis para harapin ang ibang kalaban, tahimik na lumitaw si Leng Feng kasama ang isang daga sa tabi para magbigay ng utos, ilipat mo ito sa Beiwo Canyon. Huwag mong hayaang mamatay. Ang daga, na mas malaki pa kay Leng Feng, ay masunerang sumagot ng, opo, iniwan siyang mag-isang nag-iisip. Ang Mantis na si Zillian, dahil sa kanyang nakapangingilabot na lakas ng void, ay laging kayang tapusin ang kalaban sa isang iglap. Hindi siya katulad nila, noon pa man ay nasa suportang posisyon siya kaya't may oras siyang mas mahusay na obserbahan ang mga kasamahan. Sa ibang lugar, isang grupo ng mababangis na extraordinary insects ang nagtutulungan para tapusin ang isang mananalakay. Ngunit sa lugar na may maliliit na halimaw, wala namang kalaban na kapantay sa bigat. Ang dragon breath ng Thunder Dragon ay napuno ng walang kahirap-hirap na parang nagmumumog lang sa umaga. Tumingala ito at dumura ng isang malakas na atake sa mga hamak sa ibaba. Ang breath attack nito ay napakalakas, walang sabi-sabing winawasak ang lupa at bato saan man ito dumaan. Ang mga lungga ng mga bulate ay nawasak lahat, paano pa kaya ang mga salagubang na lumilipad? Sa pangkalahatan, ang kalamangan ay ganap na nasa panig ng Thunder Dragon. Hindi siya naaapektuhan ng kanyang napakalaking sukat para matakot sa mga hamak na iyon, patuloy lang siyang nakikipaglaban. Halos 2 taon na itong nagaganap. Sa ika-5 taon ng pagbabalik ng Spirit Power, muling pinalawak ng Mist Mountain ang kanyang mga operasyon sa labas, walang tigil na sumusupil at nagtataboy ng mga beast tides. Ang Thunder Dragon, na dumaan sa maraming labanan at laging kailangang harapin ang mga kawan ng halimaw, ay nasanay na sa nag-iisang lugar na madadapuan sa loob ng ilang milya sa paligid, ang tuktok lamang ng mga kakaibang bakal na tore. Ang pagpapalawak ng teritoryo ay hindi kailanman tumigil. Kahit saan, mula sa maiinit hanggang sa malalamig na lugar, naroon ang mga yapak ng mga halimaw ng Mist Mountain,
hinahamon ang mga teritoryo at pinapatay ang mga kalaban. Ang siyam na dakilang mababangis na hayop ay abala rin. Dahil ang kanilang lakas ay malayong mas mataas kaysa sa mga bagong kasapi at mayroon silang malawak na karanasan sa labanan, ang mga mapanganib at mahihirap na larangan ng digmaan ay laging may kanilang anino. Sa hindi mabilang na mga labanang walang tigil, ang bilang ng mga kalahok ay laging nakakagulat pagdating sa dami at laki ng Mist Mountain. Gusto mo ng kalidad? May kalidad. Gusto mo ng laki? May laki. Gusto mo ng dami? Siyempre, mayroon din. Ang kawan ng poison spider kasama ang porcupine, sino ba namang kuneho ang hindi nila kinatatakutan? Ang lahi ng mga ape, hindi na kailangang pag-usapan. Karaniwan, sila ay mga karpintero at tagabuhat na disente, ngunit sa isang sipol lang, lalabas silang lahat. Ang buong kawan ng mga ape, iba't ibang uri at kulay, ay sama-samang lumalaban sa utos ng kanilang pinuno. Sa tingin pa lang, nangingibabaw na. Ginulo ng Mist Mountain ang sitwasyon, hindi itinuturing na mahalaga ang anumang teritoryo o lahi. Kaya pala hindi nagagalit ang mga tao sa federasyon? Sa lahat ng dako, kumakalat ang mga larawan ng mga mababangis na hayop ng Mist Mountain na pumapatay. Nagtatanong sila, ano ba ang ginagawa ng mga ito? Ano ba talaga ang nangyari? Nabaliw na ba ang Mist Mountain? Hindi makapagpaliwanag ang federasyon. Ang alyansa ng 10 bansa ay nanonood ngayon ng video ng Thunder Dragon na lumilipad habang nagbubuga ng kidlat at tubig, at sila'y lubos ding nagtataka. Bakit lumitaw ang mga halimaw ng Mist Mountain sa Forbidden Zone? Nakapasok na ba ang kanilang puwersa hanggang doon? ang tiyak na dahilan ay iniimbestigahan pa. Sa ngayon, hindi pa matiyak ang sitwasyon. Hindi naman siguro nila sisirain ang kasunduan at aatakehin ang sangkatauhan, hindi ba? Ang isyong ito ang pinakamahalaga na nagpapasakit sa ulo ng sangkatauhan. Ang sabay na pagharap sa mga halimaw at pakikipaglaban sa Mist Mountain ay tiyak na ikamamatay ng lahat. May isang taong sumigaw ng utos, dali. Hanapin ninyo si Iron Fist Tyrant. Sabihin ninyong alamin niya ang sitwasyon ng Mist Mountain. Sa La Country, hindi na kailangang sabihin, napakaabala. Maraming tao ang nag-o-overtime ng ilang araw na at hindi pa nakakapagpahinga dahil sa kagyat na gawain, subukang kontrolin ang sitwasyon na wala na sa kontrol. Lahat ay nasa estado ng pagkasindak dahil ang Mist Mountain, na tahimik sa loob ng 3 taon, ay parang isang dambuhalang oso ngayon matapos ang mahabang pagtulog. Sa silid pulungan ng La Country, maingay. Ang mga mataas na antas na extraordinary rank ay walang tigil na nagtatanong sa isa't isa. Iron Fist, hindi mo ba alam ang tungkol sa pagpapakilos ng Mist Mountain ng mga halimaw para maghasik ng lagim? Hindi ba't pumirma ka ng kasunduan sa kanila? Si Iron Fist, na naiinis na, ay tinanong pa ng mahirap na tanong. Sumigaw siya pabalik, hindi ba't matagal ka ng katulad ko rin? Pati ba ito hindi mo alam? Bakit ako ang kailangang makaalam? Pumunta lang naman siya doon para humingi ng essence of life, ano naman ang karapatan niyang hingin na ibunyag sa kanya ang mga lihim na plano? Kaya't ang buong silid pulungan ay naging parang palengke, nagtuturuan at nagsisisihan. Mga Ginoo, ilan sa inyo rito ang malinis? Hindi ko na kailangang sabihin ng detalyado, hindi ba? Dahil lang may pumunta sa Mist Mountain para humingi ng lakas, at mayroon ding hindi nagtagal ay muntik nang magsuntukan ang mga lalaking mainitin ng ulo. Sandali, ipinagtanggol ni Iron Fist ang sarili. Huwag ninyong paghaluin ang dalawang panig. Bigla, may isang taong sumigaw ng malakas, tama na yan. Tumahimik kayong lahat, hanggang kailan pa kayo mag-iingay? Habang sukdulan ng tensyon, isang dambuhalang lawin ang nagbukas ng mga pakpak, binutas ang matibay na pader ng La Country, at pumasok sa silid. Holy shit! Anong ibon yan na kayang bamutas sa pader ng extraordinary rank? Si Duzan ay walang pakialam sa mga ito. Pumunta siya rito para maghatid ng mensahe. Pagdating pa lang, ibinuka na niya ang mga pakpak at nag-anunsyo, sa utos ng Divine Tree, kung mayroon kayong impormasyon tungkol sa malalakas na halimaw o mga henyo, ang mukha ng pinunong lawin ay napakatalas ng ipaalam sa kanila na lahat ay may gantimpala. Kung wala, manahimik na lang kayo. Kung ayaw niyo pa rin, papatayin kayo.
Ang pangungusap na ito ay halatang totoo at hindi nananakot. Napakaraming extraordinary rank ang nakatingala kay Duzon, hindi nang ahas magsalita. Matapos may hatid ang mensahe, agad na lumipad palabas ng lungsod ng La Country ang pinunong lawin. Ganoon lang kaikli ang impormasyon, siguro masasanay din ng mga tao, hindi ba? Kung gusto nilang sirain ang pader, sige lang. Tapos na ang trabaho niya, lilipad na siya sa harap mismo ng mga extraordinary rank, na ikinainis ng lahat. Lalo na ang mga henyo na tumingin at nagmalit ang mga ngipin, nag-iisip kung susuko ba sila o lalaban. Sa ganitong paraan, maaga o huli, dadaan din ito sa La Country. Nagpadala lang ng mga tauhan si Yuziyu para mag-anunsyo, hindi para makipagnegosasyon. Sa kaibuturan ng hilagang rehiyon, na akala mo'y teritoryo na ni Yuziyu, marami pa palang hindi kilalang lugar. Sa likod ng mga kabundukang nababalot ng yelo at nyebe, nagaganap pa rin ang isang matinding labanan. Isang ice giant na ang buong katawan ay nababalot ng yelo na parang baluti, ang mabilis na sumusugod sa kalaban. Isa lamang itong extraordinary rank 2, kaya't si Bing Chuan, Ice Piercer, ay diretso lang na sumuwag gamit ang ulo ng walang pag-aatubili. Sa mga kapatid ng siyam na dakila na ipinadala para manakop, siya ang madalas lumaban ng mag-isa dahil dalubhasa siya sa paggamit ng matulis na pangil para batasin ang bituka ng ibang kalaban. Si Bing Chuan, tulad ng pangalan niya, ay tumagos sa yelong bumabalot sa higanti ng napakadali. Isang malakas na tunog ng pagkabiyak ang umalingawngaw sa hangin, at pagkatapos ay namatay ang halimaw sa gitna ng malakas na spirit power. Tapos na ang trabaho dito. Tiningnan niya ang puting dragon sa likuran at nag-utos, Bing daw, ice knife. Dalhin mo pabalik ang mga ito. Sumagot ng, opo, ang nakababata. Walang grupo ng mga karpintero ni Leng Feng dito, kaya't pagkatapos pumatay, kailangan nilang magsikap na iuwi ito sa pinuno. Sa Mist Canyon, na buong taon ay nababalot ng hamog, masayang tiningnan ni Yuziyu ang mga alagad na bumabalik na may maraming nadembong. Hindi niya mapigil ang mapasigaw, hindi kakaunti ang ani natin ngayon ah. Tiningnan niya ang hindi mabilang na madidilim na bagay na nakakalat sa damuhan. Mabilis niyang sinuri ang mga ito. Nakahuli tayo ng napakaraming halimaw sa loob lamang ng ilang araw. Ngunit ang pinaka-interesado si Yuziyu ay ang tatlong nilalang na ito, una, ang mga ice giant na nakuha mula sa kaibuturan ng Beiwo Canyon. Mayroong patay na, mayroon ding buhay pa na naghihintay na tuklasin niya ang potensyal. Isang ugat ang mahigpit na humahawak sa isang uri ng ibon na katulad ni Dozon ng kumpanya ng iba't ibang lahi, ngunit mukha itong mas matanda. Bumulong si Yuziyu nang maalala, hindi kaya ito ang golden-winged songbird. Mas nakakagulat ay ang mga nilalang na hindi hayop ang anyo, kundi parang mga goblin at dwarf sa mga kwento ng tao. Ito ba ay mga nilalang na parang goblin at dwarf? Habang sinusuri ang isang kulay berde, bigla itong nagmulat ng mata, na ikinagulat ng lahat. Bigla, bumuka ang bibig nito at nagbuga ng isang haligi ng lakas patungo sa alam na nating lahat kung sino. Naghintay ito ng matagal para madala sa kampo, gusto niyang patayin muna ang pinuno. Ngunit si Yuziyu ay umabot sa antas na ito dahil sa lakas, hindi dahil sa koneksyon. Isang ugat ang sumulpot sa isang iglap, matagumpay na hinarang ang agos ng spirit power. Bago pa man mabawi ng goblin ang atake, tinusok na ni Yuziyu ng isang ugat ang dibdib nito. Kung hindi ka susunod, huwag kang maglaro ng katangahan at subukan ang pasensya ko. Simple lang, kung ayaw mong sumunod sa akin, mamatay ka na. Ayokong mapagtaksilan kapag kaharap na ang kadiliman. Marami pa akong kailangang gawin, wala akong oras para isa-isang pasukuin ang mga level up. Ang galit ni Yuziyu ay agad na hum-open nang makita ang abiso sa system panel, dagdag 2 milyong evolution points, dagdag 500,000 spirit power absorbed. Matapos gawing halimbawa ang isa, mahigpit na nagsabi si Yuziyu ng isang pangungusap habang nakatingin sa mga nahuling halimaw, susunod, kayo naman ang pipili. Isang kawan ng iba't ibang hayop ang umungol nang makitang madaling napatay ang kasama nila. Bawat isa ay tumingin kay Yuziyu nang may mapanuring mga mata,
ngunit hindi nang ahas magsalita dahil ang mga matang puno ng intensyong pumatay ay nakatutok sa kanilang lahat. Dito, dalawa lang ang pagpipilian na ibinibigay ng puno ng willow, sumunod sa akin, o mamatay. Pumili kayo. At habang payapang nabubuhay, sino ba naman ang pipili ng kamatayan, hindi ba? Ang hilagang rehiyon ay hindi pa ang pinakadulong silangang punto ng mapa mula sa Mist Mountain. Katabi ng walang katapusang malamig na mga kabundukan ng yelo ay mga matataas na dalesdis ng bundok na puno ng madilim na berdeng damo. Ang klima ay malamig sa gabi ngunit maalinsangan sa araw, na lumilikha ng mayamang vegetation at nagpaparami ng maraming uri ng hayop at halimaw na nabubuhay ng kawan-kawan. Ang pinuno ng lugar na ito ay may anyong lobo. Mula nang lumawak ang mga pag-atake ng hukbo ng Mist Mountain, araw-araw na nagpupulong ang grupong ito. Tiyak na darating din sila rito, paanong makakaligtas? Si Yulang, Moonwolf, isang extraordinary rank 3, ay nagsalita ng malalim sa kanyang katabi. Ang mga halimaw ng Mist Mountain, hindi na talaga nila napigilan. Si Zulang, Bloodwolf, sa tabi niya, isa ring extraordinary rank 3, ay sumang-ayon ng may pagmumuni-muni, hindi na magtatagal, aatakihin nila ang lugar na ito. Ang ganito kalawak at mayamang lugar, imposibleng palampasin. At ang kawan ng lobo nilang dalawa ay hindi maaaring pumunta sa ibang lugar kundi protektahan ang kanilang teritoryo. Sa pag-iisip nito, umungol si Yulang ng may pagbabanta, hayaan ninyong dumating sila. Handa na kaming salubungin sila dito. Bilang pinuno na may lakas na rank 3, sa ilalim ng pares na sina Huang Yulang, Royal Moonwolf, ay hindi mabilang na mga lobong sanay sa laban ang handa na. Likas na silang mga hayop na nabubuhay at lumalaban ng kawan-kawan, at mataas ang pagpapahalaga sa teritoryo. Kahit isipin lang gamit ang tuhod, malalaman mong lalaban sila hanggang sa huli. Ang hukbo ng mga lobo ay napuno sa buong bundok. At ayon kay Yulang, titiyakin nilang ang mga darating ay hindi na makakauwi. Mayroon kayang kawan sa Mist Mountain na kayang tapatan ng mabangis na kawan ng mga lobo na ito. Sa kaibuturan ng pinakamalamig na bahagi ng hilagang rehiyon, mula nang lumitaw at atakihin ang mga ice giant, ang lugar na ito ay laging nasa katahimikan ng paghahanda, handang lumaban anumang oras. Ganito rin ngayon, nagtipon ng isang malaking bilang ng mga ice giant, handa na. Ngunit ang kanilang pinuno ay may itsurang hindi tumutugma sa iba. Marahil ito ay isang insekto, isang uri ng madilim na anay. Gaano kaya ito katibay at kahusay lumaban para pamunuan ang hukbo ng mga ice giant? Hindi tulad ng kapitbahay nilang si Yulang, na handang ibigay ang lahat para protektahan ang teritoryo, iniisip lamang nito, makakayanan kaya ng hilagang rehiyon ito sa pagkakataong ito. Ang pag-aalala at mga katanungan ay umabot kahit sa mga pinakamalalim na lugar na hindi pa napupuntahan ng Mist Mountain. Halimbawa, ang Demon Domain na kasing dilim ng loob ng banga. Ang pinuno ng lugar na ito ay may anyong tao, nakaupo ng tahimik sa isang tronong inukit mula sa bato sa loob ng kuwebang puno ng mga stalactite, nag-iisip, hindi ko akalain, kalahating taon lang ang huli, ngunit nagawang lumaki ng ganito ang isang kakaibang puno. Bawat isa ay may sariling iniisip, ngunit sa pangkalahatan, lahat ay nakakaramdam na malapit ng tumapak ang mga yapak ng Mist Mountain sa kanilang teritoryo. Isang araw na maaliwalas ang langit, mainit ang dilaw na sikat ng araw sa malawak na kapatagan ng damo, sa gitna ng mga luntiang dalesdis ng bundok. Sa wakas, ang pamilyar na mga paa na may kuko ay tumapak na rin sa lugar na ito. Tingnan ang apoy na nakapalibot, alam na kung sino ito, hindi ba? Sila sina Jiu Wei, kasama ang pangalawang kapatid na si Niu Mo, at si Uncle Nine, Jiu Xian Wine Immortal. Sa wakas ay lumitaw na sila. Ngunit nagtataka ako, sila ang mga halimaw na karaniwang lumalaban ng mag-isa, hindi nag-uutos ng malaking bilang. Ito lang ba talaga ang puwersa nila para turuan ng leksyon ng buong kapatagan? Tahimik na nagmasid ang tatlo sandali. Bigla, isang madilim na anino ang lumitaw sa kabilang dulo ng kapatagan. Ang itim na balahibo nito ay iwinawagayway ng malakas na hangin, taglay ang anyo ng isang manlalakbay sa lugar na ito. Unang napansin ni Jiu Wei si Yulang, ngunit simpleng tumingin lang siya sa direksyong iyon dahil alam niyang hindi nag-iisa ang lobong ito.
Tunay nga, tahimik na lumapit ang isa pang lobo na may pulang-pulang balahibo, na lalong nagpatingkad sa kahanga-hangang balahibo ni Yulang. Sa likuran nilang dalawa ay isang hukbo ng mga kulay abong lobo, tahimik na lumalapit, naghihintay ng utos. Dumating na ang araw na hinihintay nila. Kumunat ang noo ni Yulang habang tinitingnan ng kalaban. Binilang niya, 1, 2, 3, hindi man lang umabot ng 4 ang pumunta sa lugar niya. Alam niyang sila ang mga pangunahing tauhan ng Mist Mountain, ngunit hindi ba't masyadong kakaunti ang bilang na ito? Ang kawan niya ng mga lobo ay umabot na sa mahigit 100. Sa pag-iisip nito, ang pagmumuni-muni sa mukha ni Yulang ay ganap na naglaho, napalitan ng isang ngiti na parang sa horror movie. Ang kanyang matatalim na ngipin ay lumitaw, puting-puti, naglalabas ng sapat na intensyong pumatay para takutin ang mga hayop na mas mababa ang antas. Idagdag pa ang likas na pagiging mapagkumpitensya ng mga lobo. Sa pagkakataong ito, tiyak na lalaban sila hanggang sa hindi na makakaya. Si Jiu Wei, na sanay sa laban, ay agad na nakita, mukhang matagal na nila tayong hinihintay. Sa isang tingin sa kaibuturan ng mga mata ng pares na lobo, alam na ang kanilang intensyong magpatayan. Tanging si Jiu Xian lang, na ibang lahi, ang nag-aalala sa ibang bagay, masyadong marami sila. Sa karanasan sa labanan ng panda na ito, mas gusto niyang makipaglaban ng isahan sa mga mas malalakas sa kanya para mas maramdaman ang tagumpay, kaysa sa pantayin ng isang buong lugar na puno ng mga individual na mahilig umatake ng grupo. Isang bahagyang kawalan ng gana ang makikita sa kanyang mukha. Samantala, si Niyumo sa likuran ay walang pakialam. Kahit sino pwede. Nakatanggap siya ng utos na ubusin silang lahat, hindi na kailangang mag-isip. Ngunit sa pagtingin sa lakas ng mga ito, alam niya ang pangalawa na tiyak na hindi sila makakaiwas sa isang matinding labanan. Pinaalalahanan muna ni Jiu Wei ang dalawa niyang nakababatang kapatid, huwag ninyo silang maliitin. Kahit sa bilang o lakas man, hindi sila natatalo sa hari ng malalim na dagat. Ang maingat na kilos nila ay lalo pang nagbigay daan kay Yulang na suminghal ng may pangmamaliit. Tapos ilang halimaw lang ang pinapanta ninyo rito? Gaano kayo kayabang? Tinamaan nito ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki ng mga lobo. Agad na tinawag ni Yulang ang kanyang mga tauhan para sumugod. Isang mabangis na pangkat na pangunahan na may madilim na balahibo na medyo katulad niya, ang bamuka ng bibig at sumugod sa utos ng kanilang boss, para alamin ang tunay na lakas ng kalaban. Ang kalamangan ay dapat nasa panig natin. Sina Jiu Xian at Niyumo ay mabilis na sumugod para salubungin sila agad. Gaya ng dati, hindi sumasali sa laban si Jiu Wei maliban kung kinakailangan. Ang kanyang tungkulin ay tumayo sa likuran, magmasid, at sumuporta kung kailangan. Tutal, sa ganito kalawak na kapatagan, masyadong kakaunti ang bilang ng Mist Mountain. Ang mahalaga ay ang kalidad kung nais nilang matagumpay na harapin ang ganito karaming lobo sa kawan. Kaya't ang unang atake na dala ni Niyumo ay isang napakalakas na tama mula sa Gravity Axe. Mabilis siyang hamampas habang may distansya pa sa pangkat ng mga lobo. Hindi tumama ang palakol sa kahit sino, ngunit direktang hinati nito ang hangin hanggang sa lupa. Nagsimula sa kinatatayuan ni Niyumo, pinatalsik ang kawan ng mga lobo. Umuungol sila sa takot ngunit hindi namatay. Susunod, tingnan natin kung ano ang magagawa ni Jiu Xian. Mabilis siyang sumugod, sakto para subukan ang bago niyang kakayahan habang mainit pa. Iwinasiwas ng panda ang kanyang kamay na nababalot ng ice spikes. Isang hampas lang, ang ice sword ay hamati sa kalungkutan at sa isang pares ng lobo sa harapan niya. Isang magaang pagdaan lang ng yelo ay nagpatigas sa kanila na parang 2 keso sa matabang pearl milk tea. Wala man lang kahit kaunting paglaban. Nang mapagtanto na hindi dapat lumapit sa kalaban, ang mga lobo sa likuran ay nagpakawala ng mga long-range na skill para salubungin ang kalaban. Isa ang nagpakawala ng Dark Wind, isang umiikot na itim na hangin ang sumugod pasulong bilang isang malaking haligi. Ang katabi nito, na may kulay na medyo katulad ni Woho, ay gumagamit ng mga lugar kung saan natitipon ang spirit power para magpakawala ng Bloodlight Thrust. Dahil sa lamang sa bilang, binaliwala nila sina Niyumo at Jiu Xian sa harapan at direktang tinarget si Jiu Wei.
Magaling ang Hakfong sa pagpili ng tamang target at ang Kwang Huyetok ay marunong pang umikot para targetin ng Fox. Si Jiu Wei ay tumayo lang ng tuwid, bumuka ang bibig at umungol. Ang apoy sa kanyang katawan ay biglang lumakas ng husto. Ang buong katawan ng panganay na kapatid ay naging parang isang alo ng apoy, sinusunog hanggang mamatay ang mga tumatarget sa kanya. Malinis na pag-atake, tinapos lahat sa isang iglap. Nasusunog sila sa naglalagablab na apoy, ilang mga lobo ng sabay-sabay, walang paraan para makaiwas sa ganito kalawak na sakop ng atake. Tanging pagsigaw lang sa sakit ang nagawa nila bago maging tostado ang apoy ay dumaan sa pwesto ni Yulang at Zulang, dati huyet lang, ngayon ay holang may pagbabago ulit, at hamu pa. Ang yabang nila kanina, masasabing nagulat sila, hindi makapaniwala na isang atake lang mula sa isang individual ay kayang magdulot ng ganitong instant kill. Ano pa ang aasahan? Ngumisi si Yulang. Hindi nga maipagkakaila, mga halimaw ng Mist Mountain. At siya pa ang pangalawa sa pinakamataas doon sa ilalim ng isa, sa ibabaw ng 10,000. Paanong hindi siya magiging malakas? Ngunit hindi pa tapos. Susunod, malalaman nila na ang Mist Mountain, bukod sa malakas sa individual na lakas, ay napakagaling din sa estratehiya sa labanan at pagpaplano. Ang lupa sa ilalim ng mga paa ng mga lobo ay biglang umugang ng mahina, may mga paggalaw, at ang ibabaw ay nagsimulang magbitak na parang may isang bagay na nagtutulak ng bato paakyat. Surprise! Isang buong kawan ng mga daga na nag-aabang na pala sa ilalim ang sumugod palabas ng lupa sa kanilang paanan, mabangis na lumipad paitaas, handang bamuka ng bibig at tumama sa kung sino man. Lahat ay napangiwi sa pagtanggap. Nanlaki ng husto ang mga mata ni Yulang, ang ekspresyon ay naging takot at gulat, hanggang sa nabulol, mga daga, iyon. Lintik, kailan pa sila nakarating dito? At nakalapit pa ng ganito nang walang kahit anong ingay. Ang sagot ay mabilis na dumating. Ang patag na lupa sa ilalim ng batong kinatatayuan ni Yulang ay biglang naduraj at nahulog pababa, inilalantad ang isang kawan ng mga itim na daga na siksikan at nagkukumpulan. Marinig lang ang kanilang mga huni ay sapat na para manggilibot, paano pa kaya ang direktang makipagbanggaan? Kaya't bamuka ng bibig si Yulang at agad na nagbuga ng isang agos ng spirit power, tinusta muna ang ilang daga, determinado na hindi sila palapitin. Ngunit malas niya, ang haligi ng spirit power ay dumiretso lang o umiikot ng 2 o 3 beses lamang, habang ang mga daga ay sumusugod para kumagit mula sa lahat ng direksyon. Maging si Woho ay kinailangang humiwalay sa mga kasama para lumaban ng mag-isa. Ang kanyang kakayahang Blood King Wild Slash ay parang isang agos ng kuryente na kumalat sa paligid, magaang sinunog ang ilang daga sa kaliwang panig. Ngunit sa kanang panig, hindi umabot ang atake. Kaya't ang pulang lobo na ito ay kinailangang tumalo ng ilang hakbang para umiwas. Bigla, isang gintong liwanag ang sumulpot mula sa kung saan at tumama sa isang gilid ng mukha ni Yulang. Tila hinihintay nitong ma-distract ang lobo sa kanyang pangkat ng mga daga bago umatake. May lakas siya, ngunit sa bilis na ito, nahulaan ni Yulang gamit ang mata. Marahan siyang lumingon at ginamit ang kanyang spirit power para direktang salpukin ang agos ng kuryenteng kapapaputok lang. Matagumpay niyang naprotektahan ang sarili. Ngunit sa sandaling nagbanggaan ang mga spirit power, naramdaman ni Yulang na may mali. Ang lakas ng atakeng iyon ay masasabing kapantay niya. Ang lightning rat, mula sa lahi ng mga mutated rat na dinala ng kumpanya ng iba't ibang lahi mula sa Metal World at humarap kay Yuziyu noon, ay umabot na ngayon sa rank 3, handang makipagsagupa sa pinuno ng lugar. Sa mga matang puno ng takot at pag-iingat ni Yulang, malinaw na ito ay isang mutated na halimaw na lubos na kaiba sa mga daga na dumating ng maramihan kanina. Habang nag-iisip ng estratehiya para labanan si Lightning Rat, biglang ibinalik ng init mula sa kalangitan ang lobo sa pangunahing labanan. Si Jiu Wei ay pinag-cross ang 2 paa sa harap, tumalon, at ginamit ang kanyang tanyag na flame finale. Ginamit niya ang sarili niyang spirit power para sunugin ito at maging naglalagablab na apoy. Sakto sa panahong nawala ng pag-iingat si Yulang, naghanda siyang atakihin ng harapan ang pares ng mga lobo ng sabay-sabay.
Nag-alabang galit sa mga mata ni Wolang, ngunit mabilis na nabawi ni Yulang ang kanyang tindig na nawala sa isang segundo kanina. Ang liwanag ng apoy ay damaykit na kay Jiwei. Dumura siya ng malakas diretso sa mukha nila, hindi naiiba sa isang malakas na suntok sa kinatatayuan ng dalawang lobo. Tutal, rank 3 din naman sila, kung direktang tatamaan ng ganito, kahit papaano ay malubha silang masasaktan. Kaya't marahang lumapag ang panganay na kapatid, pinanood ang kanyang naglalagablab na apoy na lamunin ang lahat, at marahang hinintay itong mawala para tingnan ang kalagayan ng kalaban. Sa likod ng alikabok na iniwan ng apoy, ang dalawang pinuno ng kawan ng mga lobo ay nakatayo pa rin ng mayabang. Ipinakita ni Yulang ang kanyang mga ngipin bilang pagbabanta muli, na parang idinedeklarang, ang kakarampot na apoy na yan ay hindi sapat para painitan ako. Hindi sila nagalusan kahit kaunti. Marahil, ngayon pa lang talaga magsisimula ang laban.